Magandang hapon mula rito sa Malacanang. Ako si Tristan Nodalo para sa News Watch Plus. Sa defense at security at usaping ekonomiya sa sentro ang magiging pagpupulong ni Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Darating si Pangulong Marcos sa Estados Unidos sa July 20 kung saan magkakaroon siya ng briefing kasama ang ilang mga cabinet official. Sa July 21 naman ay makakaharap niya sina US State Secretary Marco Rubio at US Defense Chief Pete Hegseth. At sa July 22, ang bilateral meeting niya kay US President Donald Trump kung saan inaasahang pag-uusapan nila ang issue ng maritime security dito sa rehiyon, lalo na ang West Philippine Sea at pati na rin ang 20% US tariffs na inimpose ng Administrasyong Trump sa mga produktong i-export ng Pilipinas sa Amerika. The purpose of this visit is to further strengthen the Philippines-United States alliance, to proactively engage the U.S. in all aspects of the relations and seize opportunities for greater security and economic cooperation. Samantala, ipinaliwanag naman ni Palace Press Officer Claire Castro kung bakit hindi sasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagbisita na ito ng Pangulo sa Amerika. First Lady Maria Luis Araneta Marcos will travel to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th kahapon to 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. At hindi rin pinalampas ng palasyo ang naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa na gumagawa lamang ng diversionary tactic ang Malacanang sa tuwing may mga isyong ipinubukol sa kanila at idinadawit ang mga individual o personalidad na sangkot sa usapin naman ng International Criminal Court o ICC. Unang-una po, yung possible ICC arrest, hindi po to old issue. Every now and then, may nadidinig po tayo na maaaring mailabas ang warrant of arrest. At hindi rin po issue ang ICC, yung case na pending before the ICC. Sa aking pagkakatanda, wala naman po tayong na-erase na mga old issues, maliban lang kung ito ay related sa itinatanong sa atin. Sino po ba yung mahilig mag-raise ng old issues na sa ating pagkakatanda ay nagkaroon pa po ng hearing patungkol sa isang pre-operation ng PIDEA na ang taon pa ay 2012. At yan muna ang latest mula rito sa Malacanang. Ako si Tristan Nodalo para sa Newswatch Plus.